Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 271. Mahusay ba ang pamilya Chong ng Kyoto? Siyempre magaling. Kalahati ng mga mag-aaral ng martial arts sa Kyoto ay mula sa pamilyang Chong. At kampyon sa bawat kompetisyon. Kaya naman, lahat ay tumingin kay Andrew Cheng na parang tanga. Gayunpaman. Mr. Chong? Huwag kang kabahan, gusto lang kitang makausap. Tinapik ni Andrew Cheng ang balikat ni Mr. Kerwin Chong gamit ang isang kamay na may ngiti sa kanyang mukha. Ano ang dapat nating pag-usapan? Biglang binitawan ni Mr. Chong ang kamay ni Andrew Cheng na may galit na ekspresyon sa mukha. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, lumingon kay Maris Lee, tingnan mo, ayaw niya, walang hiya. Pagkatapos magsalita, pinilipit ni Andrew Cheng ang kanyang leeg at tumingin kay Kerwin Chong na ang buong katawan ay nanginginig. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Nagpanik talaga si Kerwin Chong. Bubugbugin kita. Umakyat si Andrew Cheng at direktang sumampal, at sa pamamagitan ng sampal, nabigla siya. Nataranta ang lahat, lalaban daw ang lalaking ito, wala namang kalabuan. Baliw yang boyfriend mo, baliw talaga. Siya ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng paggawa nito. Kasabay nito, huminga ng malalim si Susan Huang, pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, at bamaantong hininga, Miss Lee, walang magawa ang boyfriend mo, pero sinaktan niya si Mr. Chong, hindi lang niya sinaktan ang sarili niya, kundi pati na rin tayo. Alam mo ba? Ang kapangyarihan ng pamilyang Chong ay hindi maisip sa Kyoto. Para tumahimik. Malamig na tinitigan ni Maris Lee si Susan Huang, at tinakpan ng huli ang kanyang bibig sa takot. Medyo namutla din ang mukha ni Maris. Talagang nag-aalala siya kay Andrew Cheng. Kung tutuusin, siya ang naghatid sa kanya sa hapunan ngayon. Kung may nangyari manghihinayang siya. Sa ganitong pag-iisip, si Maris Lee ay hindi na makatingin dito, at gusto na lang bumangon, ngunit hinayla siya ni Marjorie Lau sa tabi niya. Miss Lau. Umupo ka, wala naman siguro siyang gagawing kabaliwan. Tingnan muna natin, at mamaya na natin pag-usapan. Ngumiti si Marjorie at tumingin kay Andrew Cheng na may kaunting curiosity. Lalong nagiging misteryoso ang lalaking ito. Anong klaseng tiwala ang mayroon siya, naglakas loob siyang kumilos laban kay Mr. Kerwin Chong, isa sa 4 na malalaking kapatid sa Kyoto. Natigilan si Mr. Chong sa biglang sampal, at saglit na tumagilid ang ulo, hindi makapagsalita. Nang mag-react siya, galit niyang tinitigan si Andrew Cheng, at nagpakawala ng mahinang dagandong na parang mabangis na hayop, hinahanap mo ang kamatayan. Magbabayad ka ng masakit na halaga para sa iyong mga aksyon ngayon. Ito ang unang beses na sinampal siya mula nang siya ay isilang. Baliw siya, galit siya. Bastos. Ngumisi si Andrew Cheng at walang pakialam na sinabi, kung mayroon kang pakulo, gamitin mo ito. Gusto kong makita kung anong klaseng aral ang maituturo mo sa akin, young Master Chong. Mabuti. Ikaw na mismo nagsabi. Nanginginig sa galit si Kerwin Chong, kinuha ang kanyang cellphone at tumawag, halika rito kaagad. Tinamaan ako sa site mo. Tapos na siya, galit na galit si Mr. Chong. Maris Lee, tingnan mo ang ginawa ng boyfriend mo. Isa-isang sinaway ni Susan Huang, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Tiningnan lang siya ni Susan Huang ng malamig at hindi siya pinansin. Nagalit ito kay Miss Huang, at pinagalitan niya sa kanyang puso, dahil ba mas maganda siya at mayabang. Pagkaraan ng ilang sandali, darating ang mga tao ni Young Master Chong, tingnan natin kung kaya mong maging kalmado. Anak, huli na ang lahat para aminin mo ang iyong pagkakamali. Hanggat lumuhad ka at yumuko sa akin ng ilang beses, at pagkatapos ay putulin ang iyong braso, papakawalan kita para kay Miss Lee. Kung hindi, kapag ang aking mga tao ay makumbinsi ka ngayon. Lumabas ka sa Zuexian Law sa gilid. Simula nang tumawag si Kerwin Chong, naging confident na siya. Tinulyapan siya ni Andrew Cheng na parang tulala, at umupo sa tabi ni Maris Lee. Sigurado ka ba? Gusto mo bang tawagan ko ang aking ama? Nag-aalala rin si Maris Lee sa kanya. Hindi, maliit na bagay. Nakangiting itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay. Inilibot ni Maris Lee ang kanyang mga mata sa kanya, at galit na sinabi, lakasan mo lang ang loob, huwag kang magmakaawa sa akin. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kahon. Maglakas loob na hawakan si Young Master Chong, na sabik na mamatay.
Nagkaroon ng malupit na dagindong sa pintuan ng kahon, na sinundan ng isang matipuno, may tato na lalaki na nangunguna sa 3 o 4 na sosyal na tao na naglalakad mula sa pintuan. Sa malamig na hangin sa paligid, parang alam nila na hindi sila mabuting tao, lahat sila ay malupit. Sa sandaling lumitaw sila, Sir Kerwin Chong at ang iba pang nasa kahon ay tumayo na parang binugbog ng dugo. Sa partikular, si Justin Jung, na nanunuyan noon kay Andrew Cheng, ang pinakamalakas at sumigaw, at siya'y si Boris Fang talaga. Haha, tapos na ang batang iyon. Ang pang-apat na kapatid na lalaki ay ang malaking kapatid sa lugar na ito, at siya ay napakalupit. Nagpakita rin ng panunuya si Kerwin, tinuro si Andrew Cheng, at nagutos, Boris Fang, baliin mo ang mga paa ni Lao Su at itapon mo siya sa bubong. Sapat na ang tiwala niya ngayon, at sa pagbibigay sa kanya ni Boris Fang ng plataporma, hindi siya naniwala na walang inhustisya. Niyugyug din ni Boris Fang ang kanyang mga balikat, na may makapangyarihang dominanteng katawan, at nginisyon, Master Chong, balutin mo ito para sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, sinundan niya ang mga galaw ni Mr. Kerwin Chong at tumangala, at bigla siyang natakot sa malamig na pawis. Hindi ba ito si Kuya Andrew Cheng? Kuya Cheng, bakit ka nandito? Agad na binago ni Boris Fang ang kanyang mukha, tulad ng isang nakababatang kapatid, ganap na hindi pinapansin ang nagulat na mga ekspresyon ng mga tao sa kanyang paligid, tumakbo kay Andrew Cheng, yumuko, at ngumiti at nambobola. Kuya Cheng. Nang makita ng magkapatid na nasa likod ni Boris si Andrew Cheng, yumuko silang lahat at sumigaw ng may paggalang, nakangiting nahihiya. Ano ba naman? Ano ang sitwasyon? Natigilan si Mr. Kerwin Chong. Natigilan si Justin Jung. Kuya Cheng. Kuya Cheng talaga ang tawag ni Boris Fang sa kanya. Baliw na yata ang mundo, mali yata ang narinig nila. Maliban kina Maris at Sherwin, halos lahat ay nagulat sa kinikilos ni Boris. Maging si Margaret Lau, na malamig at tahimik, bahagyang kumunat ang noo ni Maris, nakatingin kay Andrew Cheng ng may labis na pag-uusisa. Ang taong ito ay tila mas malakas kaysa sa kanyang hitsura. Nanginginig ang puso ng lahat ng tumawag sa kapatid ni Boris Fang na si Kuya Cheng. Ano ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng? Kaya niya talagang tawagin ng magalang ang mga malalaking kapatid sa lugar na ito, Kuya. At kung titignan ang itsura ni Boris, parang hindi naman talaga umaarte. Ang magagandang mata ni Maris Lee ay napuno ng mausisa na mga mata, at ang lalaking nagustuhan niya ay naging mas misteryoso. Naalala niya na tinuruan ni Andrew Cheng itong si Boris Fang ng leksyon noong nakaraan, ngunit hindi ba niya inaasahan na matatalo niya sila sa isang kisap mata. Napakakulimlim ng mukha ni Mr. Chong na kayang tumulo ng tubig, na ikuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit, paanong hindi niya akalain na ang taong tinawag niya ay lumisan sa ganoong kaikling panahon. Natama ng mukha niya at ang sakit. Hindi inaasahan ni Andrew Cheng na ang lalaking tinatawag na Kerwin Chong ay si Boris Fang. Nang makita niya ang huli, natuwa siya. Quiz lang yan. Matapos makipag-chat kay Boris ng ilang beses, agad na lumingon ang lalaki, tumingin kay Kerwin Chong at sa iba pa ng mabangis, tinuro siya at pinagalitan at tinanong, Young Master Chong, anong ibig mong sabihin? Hinanap mo ako para manligaw sa kapatid ko na si Kuya Cheng. Kung hindi mo ipapaliwanag, hindi mo gugustuhing iwan si Zhuo Xianlo. Malamig ang mga mata ni Kerwin, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng hubad na provokasyon at kahihiyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang tinig ay tila lumalabas sa kanyang mga ngipin, Boris Fang. Huwag kang mahiya. Maaari kang tumayo dito, hindi dahil sa amin. Si Lao Su ang iyong magulang. Kung maglakas loob ka, ano ang tungkol sa akin, naniniwala ako na sa ilang sandali, ikaw at ang iyong mga kapatid ay walang lugar sa Xiangjiang. Natigilan si Mr. Fang, nag-alinlangan ang mukha, naintindihan niya ang sinabi ni Kerwin Chong, sa Xiangjiang, hari ang mayaman. Ang dahilan kung bakit siya si Boris ay lubos na pinuri ay hindi dahil madalas siyang hilingin ng Young Master Chong na gumawa ng mga bagay na makakasakit sa mundo. Kung iniinis mo sila, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hindi mahalaga si Mr. Boris Fang, ang mahalaga ay ang grupo ng magkakapatid na sumusunod sa kanya. Siya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa damdamin at katapatan. Ang isa ay ang pananakot mula kay Mr. Kerwin Chong, at ang isa ay si Brother Cheng.
Bagamat pinili niyang sundan si Andrew Cheng, nakita niya itong mabangis na nakikipaglaban saglit, at gusto niyang humanap ng payong na pananggalang. Ngunit sa harap ng isang young master tulad ni Kerwin Chong, kung makakaligtas ba si Andrew Cheng ay isang bagay na dapat isaalang-alang ni Boris Fang. Habang nag-aalangan si Boris, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Kerwin Chong, at alam niyang ang mga bulok na taong ito ay laging tumitingin sa pera, at walang pera sa mundong ito. Hinihintay din ni Andrew Cheng ang pagpili ni Boris. Hindi siya naniwala kay Boris Fang at sa iba pa. Isa rin itong pagsubok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumalakay si Boris, sumugod at hinawakan si Mr. Kerwin Chong sa kwelyo, at sumigaw ng malakas, "Mr. Chong, huwag kang magpanggap dito. Huwag mong isipin na may kaunting mabahong pera ka, maaari mong insultuhan ang pagkatao ko. Si Brother Andrew Cheng ang aking panganay na kapatid balang araw, at siya ay palaging magiging. Gusto mong ako, Boris Fang, ay maging isang duwag na walang batas, at hinding-hindi ko gagawin iyon. Lumabas ka. Kung hindi ka lalabas, maniwala ka man o hindi, dadalhin ko ang kapatid ko para tadteren ka. Kahit na ikaw ang pinakamatandang young master ng pamilya Chong sa Kyoto, at ang emperador ay nasa malayo, natatakot akong hindi ka magtatagumpay." Masayang nagmura si Boris Fang, pero hindi siya naglakas loob na sumama sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang panganay na anak ng pamilyang Chong sa Kyoto. Sa pamilyang Chong sa Kyoto, mayroon ding mga koneksyon at martial arts hall sa Xiangyang. Kung matatalo mo siya, hindi na makakaligtas ang grupo ni Boris Fang sa Xiangyang. Sige. Mr. Fang, tandaan mo ang sinabi mo, may paraan ako para gawin kang parang asong naliligaw sa Xiangyang. Pinitawan ni Kerwin Chong ang kamay ni Boris at sinabing may masamang tingin. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na siya at gusto nang umalis, tutal hindi naman maganda para sa kanya ang sitwasyon ngayon. Gayunpaman, isang pangungusap ang biglang sumabog sa kahon. "Pinayaan ba kita?" Tamad na umupo si Andrew Cheng mula simula hanggang wakas, at biglang nagsalita sa sandaling ito, tumayo at naglakad papunta sa gilid ni Boris Fang, tinapik siya sa balikat, binigyan siya ng tingin ng pagsang-ayon, at pagkatapos ay tumingin kay Mr. Chong ng may panunuya. Kabanata 272. Ano ang gusto mong gawin? Hinawakan ni Mr. Kerwin Chong ang kanyang putol na braso, at ang kanyang mga kilay ay napilipit sa isang linya. Sinampal ang mga tao ng hindi sinasampal sa mukha, pinagtatawanan ang mga tao ng hindi tinatawanan ang kahirapan, ang pinakaayaw ko sa buhay ko ay pinagbantaan, at ang aking kapatid na binyantaan. Ngumisi si Andrew Cheng, malamig ang kanyang mga mata, at nanginginig ang buong katawan ni Kerwin Chong. "Ikaw. Ang lakas ng loob mong hawakan ako." Sigaw ni Mr. Chong, sinusubukang lakasan ang sarili. Nakakatakot ang mga mata ng taong ito, saglit lang na nagkatinginan, basang-basa na si Mr. Kerwin Chong. Ang daming kalokohan. Malamig na sumingot si Andrew Cheng, itinaas ang kamay at sinampal siya. Katahimikan. Patay na katahimikan. Naglakas loob talaga siyang lumaban. Baliw. Siguradong baliw si Andrew Cheng. Ito ang boses ng lahat. Natigilan si Mr. Chong, at biglang sumigaw ng hysterically, "Ikaw, siya. Nakulong." Muli siyang sinampal ni Andrew Cheng, at ang kanyang suntok ay napakatalim at maayos, nang walang kaunting pag-aalinlangan. Lahat ng hihina. Ang ekspresyon ni Susan Huang ay nagbago sa pinakakapanpanabik, ang kanyang mukha ay namula, ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang bibig ay naging malaki, at hinawakan niya ang braso ni Maris Lee at sumigaw, "Ang iyong kasintahan ay nababaliw. Huwag magmadaling pigilan siya. Pag-aaway ng ganito, hindi tayo pwedeng umalis dito." Hindi siya pinansin Maris Lee, itinaas ang kanyang kamay at sinampal siya, sumisigaw, "Tumahimik ka." Nanghihina na naman ang lahat. Mag-asawa talaga, at pare-pareho ang paraan ng pambubugbog. Sa sandaling ito, si Boris Fang ay parehong masaya at nag-aalala. Ang excitement ay matagal na niyang gustong turuan ang isang playboy na tulad ni Mr. Chong. Ang alalahanin ay nang sinaktan ni Brother Cheng si Mr. Kerwin Chong, nasaktan niya ang pamilyang Chong. Ang pagkakasala sa pamilyang Chong ay kapareho ng paghuhukay ng butas para sa kanilang sarili, at hindi na sila makakahalo sa Xiangyang. Damn! Kung hindi kayo magkasundo, malaking bagay na magpalit ng pwesto. Kasama si Kuya Cheng, takot pa rin ako sa bola. Lihim na nagdesisyon si Boris.
Si Justin Jung at ang iba pa, na tinawag na pinakapaborito, ay itinikom din ang kanilang mga bibig sa oras na ito, na nagtatago sa sulok ng walang salita, na may masakit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi ka panipaniwala. Humisi si Andrew Cheng. Ang mga mata ni Kerwin Chong ay maaaring lumunok ng mga tao, na nakatitig kay Andrew Cheng ng may pagtatampo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hintayin mo ako. Iniwan ng mga salitang ito, umalis si Mr. Chong sa entablado kasama ang ilang galit na mayamang ikalawang henerasyon. Kaunti na lang ang natitira sa malaking kahon. Gustong umalis ni Justin Jung, ngunit tinitigan siya ni Andrew Cheng. Ikaw? Oo? Ikaw lang? Ano ang takbo mo? Tumayo ka dyan para sa akin. Malamig na sabi ni Andrew Cheng. Si Justin ay nakatayo doon sa takot, nanginginig ang buong katawan, at ang malamig na pawis sa kanyang noo ay tumutulo. Mr. Cheng? Kapatid na Cheng, marami ka ng matatanda. Nalito lang ako saglit. Ang ekspresyon ni Justin Jung ay hindi komportable tulad ng pagkain ng tae. Hindi niya inaasahan na aalis si Kerwin Chong sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Haha, nginisyan ni Andrew Cheng. Pagkatapos ay bumaling kay Boris at sinabing, ipaubaya ko ito sa iyo. Nakuha ni Boris Fang ang utos, at agad na ikinuyom ang kanyang mga kamao at naglakad sa harapan ni Justin Jung, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kwelyo na parang manok, at sinabing may bisyo, pumunta ka at makipaglaro sa iyong mga kapatid. Kasunod nito, ang malakas na sigaw ni Justin ay tumunog sa labas ng kahon, na natakot sa iba pang mayamang ikalawang henerasyon sa kahon na may buhok sa buong ulo. Lumabas si Kerwin Chong at ang iba pa sa Zhuoxian Building at tumayo sa maliwanag na pinto ng Zhuoxian Building. Malamig niyang tinitigan ang kinalalagyan ng kahon sa ikalawang palapag, at same time na sinabi, maghanap ka ng para sa akin. Huwag hayaan ang sino man sa kanila ngayong gabi. Pakawalan. Mr. Chong, hinahanap mo ba si Benji Ang? Tanong ng mayamang pangalawang henerasyon sa tabi ni Mr. Kerwin Chong. Sa pagbanggit kay Mr. Ang, nagkaroon ng kislap ng takot sa mga mata ng mayamang ikalawang henerasyon. Kakalabas lang ng taong iyon sa kulungan hindi nagtagal. Dati siyang tyrant ng lupang ito. Marami siyang nasugatan na batang babae at may dugo sa kanyang mga kamay. Ang lupit na tao. Bilisan mo at hayaan mo siyang magdala ng isang tao upang dalhin ang lalaki dito. Humisi si Kerwin Chong sa gilid ng kanyang bibig, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala, walang ginawang maliit ang kawalan ng hustisya ni Mr. Chong sa Xiangjiang. Andrew Cheng, papatayin kita ngayong gabi. Yang Master Chong, pag-isipan mong mabuti. Pagkatapos ng lahat, si Maris Lee ay anak ni Mr. Oliver Lee. Kung talagang gagawin natin ito, mapupunit natin ang ating mga mukha kay Mr. Oliver Lee. Paalala ng mayamang ikalawang henerasyon. Anong kinakatakutan mo? Si Lao Su ang young master ng Chong family. Umutot siya tulad ni Oliver Lee. Galit na sabi ni Kerwin Chong. Pagbabalik tanaw sa kahon. Malinaw, si Andrew Cheng ang pinakakapansin-pansin kapag kumakain. Ang ilan sa mga mayamang pangalawang henerasyon sa kahon ay hindi nang ahas tumingin ng diretso sa oras na ito, ang asterisk na ito ay masyadong baliw. Lalo na si Susan Huang, ang kanyang mukha ay sobrang asul na hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Ngayon, ginamit niya ang kanyang gimak sa kaarawan para mag-imbite ng mabubuting kaibigan mula sa nakaraan upang ipagdiwang, upang itugma sina Maris Lee at Kerwin Chong. Dahil alam niya na karaniwang hindi gusto ni Mr. Chong ang mga babae, at ang mga babaeng tulad ni Miss Lee lang ang maaaring pumasok sa kanyang mga mata. Hanggat si Kerwin Chong ay nakikitungo, ang kanyang Susan Huang ay masasabing sumisikat sa hinaharap. Ngayon, ang lahat ay nawasak ng lalaking ito na nagngangalang Andrew Cheng. Galit siyang tumayo, tinuro si Andrew Cheng at pinagalitan, may sakit ka. Ngayon ang aking kaarawan, na nag-imbite sa iyo. Umalis ka dito. Naghisteryosong umungal si Susan Huang, tuluyang nakalimutan ang malupit na hitsura ni Andrew Cheng ngayon lang. Hindi makatwiran para sa isang babae na mabaliw. Lumingon si Andrew Cheng at walang pakialam sa babaeng may makapal na makeup, pagkatapos ay tumingin kay Maris Lee na nakaupo sa sulok, at nagtanong, ito ba ang kaibigan mo? Sa tingin ko ay hindi. Tinitigan siya ni Maris Lee ng masama, pagkatapos ay bumangon, hinayla ang braso ni Susan Huang, at bigla siyang sinampal ng isang sampal.
Masyadong malupit. Hindi maintindihan ni Susan Huang ang nangyayari, natigilan siya doon, nakakagulat ang pulang sampal sa kanyang mukha. Miss Huang? Simula ngayon, sira na ang pagkakaibigan natin. Pagkasabi nito, hinayla ni Maris si Marjorie Lau at galit na umalis. Walang magawa si Andrew Cheng at naglakad palabas. Pagkalabas nila sa kahon, nakarinig sila ng gulat na dagindong sa kahon. Kinagat ni Andrew Cheng ang kanyang mga labi at huminga ng malalim, isang babae, talagang nakakatakot na nilalang. Walang pagkain ngayong gabi. Gayunpaman, nang umalis si Andrew Cheng sa Zuoxian Building, napansin niya na may ilang palihim na mga tao na nakatingin sa kanya sa tapat ng kalye. Mukhang hindi sumusuko ang lalaki. Si Andrew Cheng ay walang magawa. Tumayo siya sa pintuan at tumingin sa paligid sa parking lot sa harap ng Zuoxian Building. Mayroong lahat ng mga lockery cars. Pinag-isipan niya ito, nagpaalam kay Maris Lee, at hiningi ang contact information ni Marjorie Lau. Pagkatapos nito, tumawag siya, pagkatapos ay lumiko sa kanan at naglakad sa intersection, sumakay ng taxi, at tumungo sa Hilaga. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang kotse, natuklasan ni Andrew Cheng ang isang itim na commercial car sa likod niya. Ito ay walang alinlangan para sa kanyang sarili. Hehe. Kung gusto mo akong lambingin, hindi mo man lang tinitimbang ang sarili mong lakas. Sa itim na sasakyang pangkomersyo, si Kerwin Chong ay nakabalot ng plaster ang isang braso, at naupo siya sa upuan ng pasahero na madilim ang mukha, ang kanyang mga mata ay parang makamandag na ahas, nakatitig sa taxi sa harap, at ang galit sa kanyang puso ay lalong lumakas. At mas mabangis. Ngayong gabi, kailangan niyang turuan ang mayabang na lalaking iyon ng leksyon na maaalala niya habang buhay. Mr. Benji Ang, gaano ka katiyak? Tanong ni Kerwin Chong sa malalim na boses, na parang nagsasalita sa hangin. 10%. Isang napakalamig na boses ang biglang tumunog sa likurang hilera ng sasakyang pangkomersyo, tulad ng isang mahiwagang tunog mula sa impyerno, ito ay nagpang-inig sa mga tao. Sa likod na hanay, isang matipunong lalaki na nakapikit, may hawak na mga bisig na kasing kapal ng mga binti, ang kanyang pumutok na mga kalamnan ay naglalabas ng lamig. Benji Ang. Siya ay isang sikat na figure sa underground na puwersa ng Xiangjiang noong nakaraan. Masasabing kung walang nangyari sa kanya, malamang na magkakaroon ng bagong bayani si Xiangjiang. Dahil sa pagtataksil ng kanyang kapatid at pagtataksil ng kanyang kasintahan, nasentensyahan siya ng 6 na taon na pagkakulong. Kakalabas lang niya sa bilangguan hindi pa nagtagal at na-recruit siya ni Mr. Kerwin Chong sa kanyang mga nasasakupan. Sige. Kapag nagawa na ito, hindi na mababawasan ang 1,000,000 na ipinangako sa iyo. Humisi si Mr. Chong at sinabing tila nakita niya ang larawan ng ***** na si Andrew Cheng na tinatapakan sa ilalim ng kanyang mga paa at patuloy na nagmamakaawa. Noong una, plano niyang linisin si Maris Lee na masama ang tingin sa kanya, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang babae ay labis na ketekam-takam, kaya kumpiyansa siya na pagkatapos linisin si Andrew Cheng, itutulak niya ang mayabang na babae sa kama. Sa oras na iyon, kung ang hilaw na bigas ay luto, paano kung si Mr. Oliver Lee ay panagutin? Huwag maging masunurin sa pagiging asawa mo. Kabanata 273. Xiangjiang North Road. Ito ang pinakabuhay na lugar sa buong Xiangjiang City, mga bar, dance hall, entertainment club, foot washing city, sa madaling salita, kahit anong entertainment item na gusto mo ay makikita dito. Ang lugar na ito ay kabilang sa Three Needle Zone ng Xiangjiang City, dahil ang mga isda at dragon ay pinaghalo-halo dito, at ang mga puwersa sa ilalim ng lupa ay magkakaugnay. Bukod sa pagmamadali, ang natitira ay kaguluhan. Kung napanood mo ang mga pelikula sa Hong Kong noong 1980s at 1990s, magiging pamilyar ka sa lahat dito. Bumaba si Andrew Cheng sa kotse, at nalilitong tumingin sa paligid. Bagamat ang lugar na ito ang unang pagkakataon niya rito, malinaw na naramdaman niya na ibang-iba ito sa sentro ng lungsod ng Xiangjiang City. Ang babaeng kalye sa gilid ng kalsada ay mas bukas kaysa sa piba. Sunod-sunod ding lumabas sa malalaking club at KTV ang mga sosyal na kabataan na lasing at sampal sa lansangan. Sumimangot si Andrew Cheng, tumayo sa kalye, tumingin sa paligid, at sinabi sa sarili, tungkol sa ghost place na ito. Sa sandaling ito, isang bastos na ngiti ang nagmula sa likod ni Andrew Cheng.
Andrew Cheng, ito ay talagang isang makitid na landas para sa kaaway. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Mukhang hindi ka makakatakas ngayong gabi. Ang nagsalita ay si Mr. Kerwin Chong na dahan-daang bumaba ng sasakyan, na may nakasabit na kamay sa leeg, na medyo cute. Sa likuran niya ay isang malakas, parang toro na lalaki, na siya ring kapatid na leopard, na dumating ng mag-isa. Dahil sa kanyang mga mata, walang makakatalo sa kanya, ito ang pinagmumulan ng kanyang kumpiyansa. Yuyu? Siyang Master Chong pala, bakit, hindi pa ba sapat ang nabugbog ka sa Zuoxian Building ngayon lang? Ngumisi si Andrew Cheng, natural niyang napansin ang lalaking nakaitim sa likod ni Kerwin Chong, at naunawaan ang lakas ng huli sa isang sulyap. Ay isang tusong tao. Salamat din kay Mr. Chong na nakahanap siya ng isang malaking tao na haharap sa kanya. Gayunpaman, naisip ni Andrew Cheng sa kanyang puso, dapat bang bugbugin ang pamilya Chong sa Kyoto? Humph! Huwag kang magalit. Ngayong gabi, kailangan kong baliin ang iyong mga paa at ipaluhod ka sa lupa at humingi ng awa sa akin na parang aso. Pinunit lang ni Kerwin Chong ang disguised mask at sinabi na may malungkot na ekspresyon, Andrew Cheng, ako, si Kerwin Chong, ay hindi kailanman napahiya ng ganito ngayon. Kaya, hindi ka mabubuhay. Napakunot ang noo ni Andrew Cheng, bigla niyang nadiskubre na ang mga pangalawang henerasyong mayayamang ito ay may parehong problema, ibig sabihin, masyado silang nagsasalita. Marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi mabubuhay ang ikalawang yugto ng mga drama sa pelikula at telebisyon, at ang mga pagkamatay sa pagkukunwari ay napakarami. Ngumisi si Andrew Cheng at sinabing, Mr. Chong, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, kung hindi ka pupunta, baka hindi ka makapunta. Ang yabang mo kapag namamatay ka. Galit na galit si Mr. Chong at direktang inutusan si Benji ang, tulungan mo ako. Gusto kong putulin niya lahat ng paa niya. Mabuti ito. Malamig pa rin ang mukha ni Mr. Ang, walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha, ang tanging bagay ay ang isang pares ng mga mata ay sumasalamin sa isang nakakatusok na malamig na liwanag. Si Mr. Ang ay may matibay na pangangatawan at mga braso na parang mga binti. Minsan ay itinapon niya ang isang tao 3 o 4 na metro ang layo ng isang suntok at naging tanyag sa underground boxing stadium ng Shangjang City. Ngumisi si Andrew Cheng at sinabing, Young Master Chong, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, ang kahihinatnan ay nasa iyong sariling peligro. Ang ingay mong bibig. Alam mo ba kung sino siya, Benji Ang? 3 hampas para patayin ka. Mas mainam na isaalang-alang ang iyong sariling sitwasyon. May ngiti at kumpiyansa si Kerwin Chong sa kanyang mukha. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, walang pakialam. Manong walang mata, kuya, patawarin mo ako. Naikuyom ni Mr. Ang kanyang mga kamao, lumakad na parang malamig na bato, itinaas ang kanyang kamao at tinamaan ang mukha ni Andrew Cheng. Napakalakas ng suntok na ito na kung ordinaryong tao ang tamaan, mahihimatay sila. Hindi ba ito si Mr. Ang, bakit siya nasa labas ng kulungan? Ngunit sa sandaling ito, isang panunuya ang narinig sa likod Mr. Chong. Hawak ni Boris Fang ang isang matingkad na baras na bakal sa kanyang kaliwang kamay, ang kanyang kanang kamay ay nakapatong sa balikat ni Kerwin Chong, at sa likod niya ay nakatayo ang 23 magkakapatid, bawat isa ay nagpapakita ng kanilang lakas, lubhang nangingibabaw. Natakot din si Mr. Chong, at sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang napakapamilyar na mukha ni Boris Fang na may pangungutya. Tingnan mo ang 23 kapatid sa likod niya, lahat ay may kanya-kanyang negosyo, halatang handa na sila. Ano ang gusto mong gawin? Si Kerwin Chong ay medyo duwag, at nanginginig ang kanyang boses. Hindi umimik si Mr. Boris Fang, itinaas lang niya ang kanyang baba kay Mr. Benji ang doon at sinabing, Brother Leopard, long time no see, bakit galit na galit kapag labas mo? Hiniling ni Brother Cheng sa kanyang sarili na magdala ng isang tao, sinabing may nangyari, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay si Mr. Ang. Isang underground second-rate na puwersa sa Shangjang City, ang dating pinuno ng Black Panther Hall. Ito ang pinakapangako na simbahan na makakaimpluwensya sa mga puwersang pang-unang klase. Naikuyom na ni Mr. Ang kanyang kamao, ngunit ang kamao na ito ay kalahating braso lamang ang layo sa mukha ni Andrew Cheng. Natarante siya, dahil sa pagsuntok niya, halatang halata niyang nakaramdam ng mahinang lamig sa katawan ni Andrew Cheng.
Ang bangis na iyon ay isang bagay na hindi pa niya nakita. Isa ba itong ilusyon? Sa totoo lang, medyo natuwa siya na nandito si Boris Fang at ang iba pa, kaya inabot niya ang oras. Boris. Lumingon si Mr. Ang para tingnan, at nalaman niyang isa pa siyang matandang kakilala. Tinulyapan niya ang kapatid sa likod ni Mr. Boris, at natawa sa sarili, hindi ko akalain na araw-araw nasa lansangan ang munting asterisk, pero ngayon ay may sarili na siyang kapatid, na magaling talaga. Mula sa simula hanggang sa wakas, pinanatili niya ang isang mapagmataas na poster. Kuya Leopard, huwag mong sasabihin sa mga kapatid kapag lalabas ka. Tutulungan ka ng mga kapatid na linisin ang alikabok. Hindi naman nagalit si Boris, pero nakangiting sabi. Hindi, nandito ako ngayon para sa isang tao lang. Malamig na sinabi ni Benji Ang, maaari mong alisin ang taong ito, ngunit kailangan niyang baliin ang kanyang mga paa. Ito ang ipinangako ko kay Young Master Chong. Habang nagsasalita, nagpakita si Benji Ang ng mabangis na aura. Kuya Leopard, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa bagay na ito. Ang ngayon ay iba sa nakaraan, at ang lungsod ng Xiangyang ay hindi na ang iyong panahon. Maraming mga bagay ang hindi nangangahulugan na mayroon tayong ilang mga tao, at maaari tayong magpasya kung kaya natin lumaban ng walang takot sa kamatayan. Oo. Sa lipunan ngayon, binibigyang pansin ng mga tao ang koneksyon at pera. Malamig na sagot ni Boris Fang. Nanlamig ang mukha ni Mr. Ang, isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at nagtanong siya, kung gayon, kailangan mo siyang alagaan. Hoy, Kuya Leopard, huwag mong pahirapan ang iyong mga kapatid. Ang taong nasa likod mo ay talagang hindi mo magagalaw. Nagsasabi ng totoo si Boris Fang. Hindi dahil hindi pa siya nakaharap laban kay Andrew Cheng, alam niya kung ano ang kanyang kakayahan. Bukod dito, hindi ordinaryong tao si Brother Cheng. Malamig na ngumiti si Mr. Ang, at naglabas ng isang bayanita na may 2 talon mula sa kanyang baywang. Nako, nakakatuwa talaga, parang nanghihinayang ako sa mga kapatid ngayon. Hoy, Kuya Leopard, bakit mo ginagawa ito? Napabuntong hininga si Boris at hinampas ang bakal sa kanyang kamay, tumama sa tuhod ni Kerwin Chong. Pitik. Sa tunog ng pagbitak ng buto, ang patpat na ito ay direktang nabasag ang tuhod ni Mr. Kerwin Chong. Si Mr. Chong ay nagpakawala ng isang nakakadurog na sigaw, tinaklan ng isang kamay ang kanyang mga tuhod, at diretsyong nahiga sa lupa. Kuya Leopard, huwag mong pilitin si Kuya, ayaw mo naman sigurong ma-accident ang amo mo diba? Si Boris ay mukhang madilim at malamig, at marahas na sinabi. Bahagyang sumimangot si Mr. Ang, tumingin kay Mr. Chong na sumisigaw, itinaas ang bayanite sa kanyang kamay, at same time na sinabi, bitawan mo siya. Umiling si Boris Fang at biglang nagsabi, Kuya Cheng, ano sa palagay mo? Sa oras na ito, napansin ni Mr. Ang si Andrew Cheng sa unang pagkakataon. Kuya Cheng talaga ang tawag ni Boris sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Andrew Cheng, hindi niya gusto ang aking mga paa, hindi sapat ang isang paa, at ang isa ay dapat ding mabali. Isang casual na pangungusap ang nagpapawis kay Mr. Chong na nakahandusay sa lupa nang marinig ang boses ng kalungkutan. Ang lakas ng loob mo. Andrew Cheng, kung maglakas loob kang gawin ito, isinusumpa ko, kahit na baligtarin ang lungsod ng Xiangyang, papatayin kita. Takot na takot si Kerwin Chong na natatakpan siya ng buhok, at sa sandaling ito ay naghisteryoso, Mr. Ang, halika, patayin mo siya para sa akin. Sa oras na ito, si Mr. Chong ay wala pa ring pinagsisisihan, sumisigaw ng desperadong. Umiling si Andrew Cheng, walang sinabi si Boris, itinaas ang bakal, at ibinagsak ito sa tuhod ng kabilang binti ni Mr. Chong. Pitik. Tinudurog nito ang ating mga puso. Nakakapukaw ng kaluluwa. Sumigaw si Kerwin Chong, at lahat ng dumaan ay nanginig nang marinig ito. Sayang naman, nalaglag ang lalaking ito. Hinawakan ni Mr. Chong ang kanyang mga binti, ang mga asol na ugat sa kanyang leeg ay gumagapang na parang bulate, at ang mga butil ng pawis na kasing laki ng butil ay gumulong sa kanyang noo. Sakit. Sakit mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Kung hindi lang siya regular na nag-eehersisyo, dapat ay hinimatay siya sa mga oras na ito, ngunit ngayon ay malinaw na nakaramdam siya ng sakit sa kanyang mga binti at tuhod. Bawat minuto at bawat segundo ay parang paghihirap sa impyerno.
Sumimangot si Mr. Ang, nakatingin kay Andrew Cheng sa tabi niya na may matinding lamig. Tinurog niya ang nikap ni Kerwin Chong sa harap niya, ibig sabihin, hindi niya ito sineryoso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 6 na taon pa lang ang nakalipas, at isang taong tulad nito ang lumitaw sa Changjiang City. Naghahanap ka ng kamatayan. Sinabi ni Mr. Ang sa mahinang boses, ang kanyang boses ay parang hiling. Si Andrew Cheng ay mukhang walang pakialam, nagkibit balikat at sinabing, may gusto sa mga paa ko, gumaganti lang ako. Hindi ba't ginawa na ito ni Brother Leopard noon? Bes. Isang flash ng silver light. Biglang umatake si Mr. Ang, at ang Shuangling bayonet sa kanyang kamay ay direktang isasaksak sa dibdib ni Andrew Cheng. Kabanata 274. Biglang may lumitaw na figure sa harap ni Andrew Cheng. Ang kanyang lihim na bodyguard. Lumitaw si Arthur Ling. Lumingon siya sa isang iglap, at sa pag-atras niya, sinipa niya ang kanyang kanang paa at direktang tumama sa siko ni Benji Ang. Klang! Ang Shuangling bayonet sa kamay ni Mr. Ang ay lumipad din sa isang iglap, at bumagsak ng husto sa lupa na may malutong na tunog. Nagulat si Benji Ang, hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong batang ito ay may napakalakas na bodyguard sa kanyang tabi. Grabe ang lakas ng kalaban. Tiningnan lang ni Arthur Ling si Benji Ang nang malamig, ang kanyang mga mata ay puno ng catamaran, at hindi niya inilagay ang ibang partido sa kanyang mga mata. Ikinawit ni Benji ang gilid ng kanyang mga mata, mabilis na nag-react, naikuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga paa ay humampas ng malakas, at nagsiliparan ang mga bala, isang pares ng mga kamaong bakal na may dalang mga dragon at tigre, umaatungal ayon sa ulo ni Arthur Ling. Itinaas ni Arthur ang kanyang paa at sumipa sa gilid, na may pambihirang momentum. Sabog! Sa isang iglap, isang figure ang lumipad na parang saranggola na may putol na tali, at tumama sa night market stall sa tabi niya. Si Arthur Ling ay mukhang walang pakialam, nakatayo roon, pinapanood si Mr. Fang, na natatakpan ng langis, na bumangon mula sa stall ng night market. Puno na ng dugo ang sulok ng bibig ng taong ito, at may mga itim na bakas din sa damit sa dibdib niya. Ang mukha ni Kerwin Chong ay mapatla sa oras na ito, at ang kanyang kayabangan at tiwala sa sarili ay matagal nang nawala. Sa sandaling makita niya ang Mr. Benji Ang na hinahanap niya na sinisipa ng lalaking biglang sumulpot, alam niyang tapos na siya. Alam din ni Mr. Ang na siya ay nakatanim ngayong gabi. Sobrang lakas ng kalaban. 2 o 3 galaw lang, natalo na siya. At halatang hindi ginamit ng kabilang partido ang buong lakas niya. Hindi na siya nagsalita, tumalsik ang isang subo ng ******, sinulyapan si Kerwin Chong, na impersonal sa lupa, ipinihit ang ulo at tinakpan ang dibdib at umalis dito. Kuya Cheng, hindi ka ba naghahabol? Tanong ni Boris Fang. Umiling si Andrew Cheng at bahagyang ngumiti, hindi na kailangan. Sumulyap din si Arthur Ling kay Andrew Cheng at nagkibit balikat, guro, marami kang kaaway. Inilibot ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata sa kabilang partido at sinabing, hindi ko kasalanan. Sumunod, pinalibutan ng isang grupo ng mga tao si Mr. Chong, na nakahandusay sa lupa. Paus na sumigaw ang taong ito, hindi mo ako mahawakan. Ang tatay ko ay si Gabi Chong mula sa pamilyang Chong sa Kyoto. Chong, ang iyong ina ay isang malaking bastard ng Chong. Mas matigas ang ulo ni Boris, at may 2 paa siya kapag umaakyat. Si Kerwin Chong ay labis na nalungkot, sa wakas ay hinawakan niya ang pantalon ni Andrew Cheng gamit ang kanyang mga kamay at humingi ng awa na may luha sa kanyang mga mata, Kuya Cheng, mali talaga ako, pakiusap bitawan mo ako. Mayroon akong mga mata ngunit hindi ko alam ang Mount Tai, pakiusap Kuya Cheng, pabayaan mo ako. Okay, young Master Chong, sa tingin mo magkano ang halaga ng iyong natitirang braso at buhay? Yumuko si Andrew Cheng at sinabing may hippie smile. Natakot si Kerwin Chong sa sinabi ni Andrew Cheng, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Magkano para saan? Mr. Chong, kasalanan mo ito. Dahil binayaran mo ang aking mga paa, dapat mong maunawaan kung ano ang ibig kong sabihin. Ngumisi si Andrew Cheng at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, at nakangiting sinabi, sa madaling salita, ikaw Chong. Nasa kamay ko na si Kerwin Chong, kung gusto mong umalis ng buhay, kailangan mong gumastos ng pera para bilhin ang buhay mo.
Nang marinig ang pangungusap na ito, nanlambot ang buong katawan ni Kerwin Chong, at ang sakit sa kanyang tuhod ay agad na kumalat sa kanyang katawan. Ito ang North Street ng Shangjiang City. May mga tao sa pamilya kong Chong dito. Kung maglakas loob kayong hawakan ako, walang sino man sa inyo ang gugustuhing umalis dito ng buhay. Nagngangalit si Kerwin Chong at nagbanta, nagsisisi talaga siya ngayon, bakit niya kinuha mag-isa si Benji Ang. Kung kanina pa niya sinabi sa pamilya niya ay wala lang. Yo ha? Young Master Chong? Tapos na ang lahat, iniisip mo pa rin ang pagbabante sa akin. Iniunat ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at tinapik ang mukha ni Kerwin Chong ng ilang beses. Well, may iba pa akong gagawin mamaya, so I'll make the offer directly. Kung sa tingin mo ay angkop ito, itango ang iyong ulo. Kung hindi ito tumugma, natatakot ako na ikaw, Young Master Chong, ay kailangang humiga dito ngayong gabi. Inilibot ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata at ngumiti. You can't do this? Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo, wala akong pera. Natakot si Mr. Chong kaya nanginginig ang kanyang boses. Tumango siya kung bagay ba ito o hindi, at nakahiga lang dito. Hindi ba't pinipilit lang niyang tumango ang kanyang ulo? Okay. Since you want to be more specific, bibigyan kita ng count. Magkano sa tingin mo ang halaga ng iyong natitirang braso? O, magkano itong sirang braso, o ang iyong ikatlong binti? Para dito, bibigyan kita ng presyo, kaya hindi mababayaran ni Young Master Chong ang ganitong halaga ng pera. Nag-iisip na sabi ni Andrew Cheng. Ikaw. Lumalabag ka sa batas. Gusto kong tumawag ng pulis, at mapupunta ka sa kulungan. Ako. Walang pera. Halos mapasigaw si Mr. Chong sa takot. Napangiti si Andrew Cheng ng mapanukso, hindi, aking Young Master Chong, sinasabi mo ito ngayon, bakit ka aalis ng maaga? Hindi ko maintindihan, 10 milyon ang turnover ng kumpanya mo, bakit? Sabi mo wala kang pera dati. Nag-aalok ako. Nagkakamali ka, ayoko sa mga negosyanteng tulad mo. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Ito ay nagkakahalaga ng paggastos ng pera sa iyong natitirang mga paa at sa buhay na ito. Sa sinabi nito, kinuha ni Andrew Cheng ang bakal mula sa kamay ni Boris Fang at tinapik ito ng ritmo sa palad ng kanyang kanang kamay. Bawat tunog na nahuhulog sa mga tainga ni Kerwin Chong ay isang paghihirap mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, alam na ni Kerwin Chong kung gaano kalupit ang lalaking nasa harapan niya. Magkano ang gusto mo? Si Kerwin Chong ay natakot kay Andrew Cheng, at sa wakas ay ibinaba ang kanyang ulo at umamin. Ngumiti si Andrew Cheng, ipinakita ang mukha ng isang profiteer, sinundot ng bakal ang kabilang braso ni Mr. Chong, at sinabing, gusto ko ng patas at makatarungang mga transaksyon, kaya, paano itong 3 milyong braso, paano ka? Kung sa tingin mo ay angkop ito, itango mo ang iyong ulo, at kung hindi, pag-uusapan natin ito mamaya. Ilan? 3 milyon. Baliw ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Kerwin Chong at halos umungol, ngunit nang makita niya ang baras na bakal sa kamay ni Andrew Cheng, bahagya niyang ibinaba ang kanyang mga kilay. Kahit 10 milyon ang turnover ng kumpanya ko, 10 hanggang 20 milyon lang ang net profit kada buwan. Mayaman ako bilang amo, pero hindi ako magsasayang ng 3 milyon sa pagbili ng braso. Kung ang taong ito ay gustong bumili ng kanyang sariling ikatlong binti, hindi ba ito ay 10 milyon? Bakit, hindi nararapat? Young Master Chong, ikaw ay isang negosyante, kaya wala kang pera. Alam mo, ito ang iyong sariling braso. May laman at dugo. Kung ito ay masira, ito ay magiging napakasakit. Nang makita ang inosenteng ngiti ni Andrew Cheng, nanginig ang buong katawan ni Kerwin Chong. Takot talaga siyang mabali ang braso ng kabilang partido kapag hindi niya ito gusto. Tapos pag-usapan at pag-usapan natin. Mayroon akong 12 ng mga numero. Kung sa tingin mo ay okay ang 3 milyon na bibay ka. Kung hindi ito gumana, wala na akong magagawa. Nagkibit balikat si Andrew Cheng. Ito ba ang tinatawag na negosasyon? Halos mapaiyak si Kerwin Chong sa pagmamadali. 10, 9, 8, 3. Casual na nakalkula ni Andrew Cheng. Hindi, bakit biglang 3:00? Natigilan si Kerwin Chong at nataranta. Oh, gusto ko.
Mahinahong sagot ni Andrew Cheng, tinapik ang bakal sa kanyang kamay, at pagkatapos ay nagbilang, 2. Sige. 3 milyon ay 3 milyon, sang-ayon ako. Bagaman ito ay mahal, si Kerwin Chong ay isang matalinong tao, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-atubiling sumang-ayon. Hoy, matalinong tao talaga si Young Master Chong, tapos pag-usapan natin ang iyong third leg, isang presyo, 10 milyon. Tinapik ni Andrew Cheng si Kerwin Chong sa balikat. Agad na sumigaw si Kerwin Chong, 10 milyon. 3 milyon lang, paano biglang naging 10 milyon? Pinigay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay at sinabing, mahal ba ang 10 milyon? Sa tingin ko, okay lang, kung tutuusin, sa iyo ang bagay na iyon, Mr. Chong, at ginagamit mo ito para magmana ng bloodline at maging maganda. Hindi ko akalain na ang 10 milyon ay marami, maliban sa iyo Mr. Chong. Wala akong pakialam sa'yo na maging huling eunuch sa kasaysayan. Hindi. Hindi ako sang-ayon, nagtataas ka ng presyo sa lupa. Diretsong umiling si Kerwin Chong. Masyadong malupit ang hinihinging presyo. Bagamat nagsimula siya ng isang kumpanya sa suporta ng kanyang ama at kumita ng malaki nitong mga nakaraang taon, lahat ito ay pinaghirapan ng kanyang sarili. Grabe talaga. Pagsabog. Sa isang malutong na tunog ng pagtapik, itinutok ni Andrew Cheng ang bakal sa kanyang kamay sa tile sa sahig sa harap ni Kerwin Chong, at nabasag ang tile sa sahig sa isang iglap. Siya ay masyadong tamad na makipag-usap ng walang kaparerekan kay Kerwin Chong, ang mga tunay na aksyon ay mas prangka kaysa sa paalitang pagbabanta. Biglang uminit ang ulo ni Mr. Chong, at sa sobrang takot ay agad niyang kinurot ang ugat ng hita. Ang paglipat na ito ay direktang kinasasangkutan ng sirang nikap, at siya ay pinagpapawisan sa sakit. Sige. Pangako, pangako. Alam ni Mr. Chong na kapag hindi siya pumayag, ang kanyang kapatid na babae ay madudurog na parang mga tile sa sahig. Naniniwala siya na gagawa si Andrew Cheng ng ganoon. Ngumiti ng mura si Andrew Cheng, sure enough, isa siyang businessman, at maaasahan siya. Kung gayon iyon ang iyong buhay. Naisip ko kung ano ang tungkol sa 30 milyon. Hindi gaano, bumili ka na lang, mahal. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Mr. Chong, mas gugustuhin niyang mamatay dito ngayon. 30 milyon. Buhay ko talaga ang binigay nito. Kahit na ang pamilya Chong ay may maraming pera sa martial arts hall sa Shangjang City, ito rin ay ang Chong Family Group, ang negosyo ng pamilya, hindi ang kanyang personal. Mas mahalaga ang buhay o mas mahalaga ang pera? Sa tingin ko ay dapat masabi niyang Master Chong ang pagkakaiba. Minsan, kailangang pagbayaran ng taong ito ang kanyang mga pagkakamali. Ngumiti si Andrew Cheng nang walang kahihiyan. Sa wakas ay tinanggap ni Kerwin Chong ang presyong 30 milyon. May calculus siya sa puso niya. Pagbalik niya, kokentaken niya agad ang kanyang ama para arestuhin siya. Hindi siya naniniwala na kayang talunin ng isang mahirap na bata ang kanyang pamilyang Chong. Sa pagkakataong ito, itinuring siyang mali, at inamin niya ito. Hiniling ni Andrew Cheng kay Kerwin Chong na ilipat kaagad ang pera, ngunit natagulan ito dahil sa malaking halaga. Nang makitang naging zero ang balanse niya sa bangko, dumudugo ang puso ni Young Master Chong. Tumingin siya kay Andrew Cheng, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang sarili, Mr. Cheng, hindi kita pakakawalan. Tila nakita ni Andrew Cheng kung ano ang iniisip ni Kerwin Chong, at hindi napigil ang sabihin, Kerwin Chong, alam mo ba kung sino ang nagsunog ng tansong rebulto ng Wu, sa plaza ng Chong Family Martial Arts Academy sa Kyoto? Sandali. Biglang nanikip ang puso ni Kerwin Chong. Sa isip niya, ang mga nakaraang kaganapan ay lumitaw sa isang iglap, mga nakaraang kaganapan na minsan ay nagbigay ng anino sa pamilya Chong. Ang pamilyang Chong sa Kyoto ay batay sa martial arts. Sa loob ng halos 3 henerasyon, naging tagapagsalita sila ng martial arts, at kontrolado nila ang kalahati ng mga mapagkukunan ng martial arts sa Kyoto. Gayunpaman, ang isang malaking pamilya, ang mga higanti ng Kyoto, ay minsang nakaranas ng isang malaking kaganapan na yumanig sa buong Kyoto. Ang awtoridad ng Chong Family Martial Arts Academy, na umiral ng halos 100 taon, ay itinago mula sa itaas hanggang sa ibaba sa pamilyang Chong, at ang bronze statue na may karakter na Wu, na iginagalang ng lahat ng martial arts practitioner, ay minsang sinunog ng isang tao sa apoy. Maghapon at magdamag. Hindi galit ang pamilya Chong. Hindi ba galit ang mga martial arts practitioner sa buong Kyoto?
Ngunit ano ang tungkol sa wakas? Ang pamilyang Chong ay nabali ang kanilang mga ngipin at nilamon sila sa kanilang mga tiyan. Nakatayo pa rin doon ang nasunog na bronze statue. Ito ay itinuturing na isang kahihiyan sa pamilyang Chong at dapat tandaan ng mga inapo ng pamilyang Chong sa mga henerasyon. Ikaw, paano mo nalaman? Pawis na pawis si Mr. Chong, takot na nakatingin kay Andrew Cheng. Tinunog ko ito. Walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng, pagkatapos ay tumalikod at umalis, naiwan si Kerwin Chong na napakalalim ng likod. Ayan na siya. Ayan na siya. Si Kerwin Chong ay ganap na nataranta, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Pagkatapos makipag-chat ng ilang salita kay Beerus Fang at sa iba pa, at siya nga pala, inimbitahan niya ang 12-dosenang mga kapatid nila sa isang piging, at umalis si Andrew Cheng sa North Street. Kasabay nito, kalalabas lang ni Marian Yang sa trabaho sa kumpanya at pumunta sa ospital para tingnan ang mga butil ng palay. Pagdating niya sa ospital, nakita niyang may tao na sa ward, isang medyo may edad na. Hindi ko alam. Hello? Sino ka? Magalang na tanong ni Marian Yang, at may kaina hinalang tumingin sa paligid. May dalawang bodyguard na naka-black suit sa kwarto. Oh, ikaw si Marian Yang? Ang pangalan ko ay Aurelio Cheng, pangalawang tiyuhin ni Andrew Cheng. Magiliw na ngumiti ang lalaki sa kanyang harapan, puno ng pagmamahal ng matatanda ang kanyang mga mata. Kabanata 275. Pangalawang tiyuhin ni Andrew Cheng. Natigilan sandali si Marian Yang, pagkatapos ay ngumiti ng magalang at magalang, pangalawa. Pangalawa tiyuhin, maupo, kayo. Hindi alam ni Marian Yang ang sasabihin, ang ilan ay hindi malinaw at medyo nalilito. Nakita ito ni Aurelio Chen sa kanyang mga mata at magiliw na ngumiti, hindi mo ba narinig na binanggit ako ni Andrew Cheng? Napangiti si Marian Yang na nahihiya, at ikinabit ang mga sideburn na nahulog sa tabi ng kanyang mga tainga. May tiyuhin pa nga si Andrew, na hindi pa niya narinig. At kung titignan ang ugali nitong pangalawang tiyuhin, hindi siya simpleng tao, at may mga bodyguard na sinusundan. Tama, si Andrew Cheng ang young master ng Cheng Group sa Kyoto, at hindi simple ang tunay niyang pagkatao. Gayunpaman, bakit biglang bumisita ang pangalawang tiyuhin na ito? Nang makita ang ekspresyon ni Marian Yang, alam ni Aurelio Cheng ang kanyang iniisip, at sinabing, huwag kang matakot, nandito lang ako para makita ka, punong-puno tayo ni Andrew Cheng, nagsumikap kami, at naghihirap ang batang babae sa murang edad. Habang nagsasalita, tiningnan ni Aurelio Cheng ang mga butil ng dawa sa kama ng ospital, ang kanyang mga mata ay puno ng magiliw na pagmamahal. Ito ang dugo ng pamilya Cheng, anak ni Andrew Cheng, at sarili niyang apo. Sayang, ayaw niyang ma-enjoy ang pagtrato sa isang anak ng pamilya Cheng. Si Aurelio Cheng ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Nagmamadaling nagsalin si Marian Yang ng isang basong tubig at inabot ito kay Aurelio Cheng, na kumuha nito, tumingin kay Marian Yang ng buong pagmamahal, at biglang nagtanong, aking pamangkin, sinabi ba ni Andrew Cheng sa iyo ang kanyang pagkakakilanlan? Ugong. Nang inig ang puso ni Marian Yang, pinilit niyang ngumiti, at sinabing, ikalawang tiyuhin, alam ko na. Naiintindihan ko. Saglit na natigilan si Aurelio Cheng, medyo nag-aalala, kaya ba talaga ni Andrew Cheng? Siya ang young master ni Arnel Ka ng Cheng Group sa Kyoto, at ito ang sinabi sa akin. Namilog ang mga mata ni Marian Yang, at hindi niya makita kung gaano siya kasaya. Biglang napagtanto ni Andrew Cheng na ito ang pagkakakilanlan. Nagmamadali siyang nagpaliwanag ng nakangiti, Marian, huwag mong sisihin si Andrew Cheng, may sarili siyang mga paghihirap. Ang mga bagay sa aming pamilya ay hindi madaling hawakan. Nitong mga nakaraang taon, napilitan siyang umalis ng bahay. Kung gusto mong sisihin ang pangalawang tiyuhin, huwag sisihin si Andrew Cheng. Ngumiti si Marian Yang at sinabi, pangalawa tiyuhin, nagbibiro ka, paano ko masisisi si Andrew Cheng, asawa ko siya, marami siyang itinatago sa akin, ayaw ko siyang masyadong sisihin, alam ko, ipinanganak sa rich. Mga tao, dapat maraming trabahong mahirap na hindi alam ng iba, sinusuportahan ko siya at hinihintay ang araw na sasabihin niya sa akin ng personal. Tumango si Aurelio Cheng at tumingin sa pamangkin na ito at sobrang nagustuhan siya. Si Andrew Cheng, ang mabahong batang iyon, ay may mabuting asawa. Pangkalahatang kaalaman, empatiya.
Kaya lang, Manugang, ang hindi mo alam ay ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng ay malayo sa pagiging simple ng young master ng pamilya Cheng. Hindi napigilan ni Aurelio Cheng na sabihin sa kanya ng ilang beses at dalhin siya at si Milzen pabalik sa isla, ngunit nagpigil siya. Dahil alam din niyang hindi pa ngayon ang oras, makakasama lang ito kina Marian Yang at Milzen. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Aurelio Cheng at nagsabi, "Bueno, sa loob ng ilang araw, aanyayahan kita ni Andrew Cheng, pati na rin ang iyong biyenan at biyenan sa isang pagkain, para lang bumawi sa kuya at hipag ko na wala dito." Doon nung pinakasalan mo si Andrew Cheng. Nanghihinayang. Nang marinig ito ni Marian Yang, kinusat niya ang kanyang malalaking mata at nagtanong, "Pangalawang tiyo, gusto ko talagang malaman kung tumakas si Andrew Cheng sa bahay dahil sa aking biyenan." Ngumiti si Aurelio Cheng at sinabing, "Ayos lang, huwag kang mag-alala, sasabihin sa iyo ni Andrew Cheng kapag oras na para sabihin sa iyo." Pagkatapos noon, umalis si Aurelio Cheng sa ward kasama ang isang tao. Personal na inilabas Marian Yang si Aurelio Cheng sa ospital, pinanood siyang pumasok sa kotse at umalis, at pagkatapos ay bumalik sa ward, tinitingnan ang natutulog na mga butil ng bigas, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Andrew Cheng, "Asawa, ngayon lang. Dumalaw ang iyong tiyo para tingnan ang mga butil ng palay." Si Andrew Cheng ay pabalik na sa ospital. Nang matanggap niya ang tawag, nagulat siya noong una, at pagkatapos ay sinabing, "Talaga? Malapit na ako sa ospital." Pagkatapos ibaba ang telepono, dumating ang tawag ni Aurelio Cheng. "Andrew, hindi masama ang pamangkin ko. Gustong-gusto ko ito. Naniniwala akong magugustuhan din ito ng iyong ama. Nariyan din si Milzen, na napakabait at cute, at kabilang sa pamilya namin ni Cheng." Si Aurelio Cheng ay puno ng kagalakan, ito na dapat ang pinakamasayang panahon sa kanyang kasaysayan. Mamulong ng ilang salita si Andrew Cheng, "Pangalawang tiyuhin, bakit hindi mo sinabi sa akin nang bigla kang pumunta kay Marian, hindi mo ba sinabi kay Marian ang tungkol sa aking pagkakakilanlan?" Labis na nag-aalala si Andrew Cheng na nahulog ang pangalawang tiyuhin. "Anak, wala kang masyadong tiwala sa pangalawang tiyuhin mo. Huwag kang mag-alala, okay lang, pero pinapaalalahanan kita, mukhang alam ni Marian na ikaw ang young master ng Cheng Group sa Kyoto, kaya kailangan mong ihanda ang iyong sarili." Ngumiti si Aurelio Cheng at ibinaba ang tawag. Nagulat si Andrew Cheng, alam ba ni Marian? Diba sabi niya hindi siya naniniwala? Forget it, Kyoto Cheng Group lang yan, no big deal. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Marian Yang na nakahiga sa gilid ng kama, natutulog kasama si Milzen, marahan na lumapit si Andrew Cheng, lumipat ng upuan at umupo. Payat na payat ang asawa, at puno ng pagod ang mukha. Pinuksan ni Marian Yang ang kanyang mga mata at nakita ang nakangiting mukha ni Andrew Cheng na lumantad sa kanyang harapan. Ngumiti siya at sinabing, "Tingnan mo ang ginagawa ko, may dumi ba sa mukha ko?" Sabi nga, sinubukan din ni Marian Yang na hawakan. "Ayos lang, maganda naman ang asawa ko, tingnan mo." Matamis na sabi ni Andrew Cheng. Binigyan siya ni Marian Yang ng puting tingin, bumangon ng bahagya, hinaila si Andrew Cheng palabas ng ward, at pumunta sa rest area. "Andrew, ano pa ba ang hindi mo sinasabi sa akin?" Sa rest area, si Marian Yang ay umupo sa tabi ni Andrew Cheng, sumandal sa kanyang balikat, at nagtanong. Nag-isip sandali si Andrew Cheng, at tapat na sinabi, "Marian, ako ang young master ng Cheng Group sa Kyoto, ako ito. Sorry, medyo natagalan ko itong sabihin sayo." Napakasimpleng iniisip ni Andrew Cheng, dahil alam na ni Marian Yang, kaya't hayaan siyang magtapat. Tapos yung Cheng Group lang, wala. Tumayo si Marian Yang at tumingin kay Andrew Cheng na dilat ang mata, na may basang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sa wakas ay umamin na siya. "Hanggang kailan ka magtatago sa akin?" Galit na tanong ni Marian sa asawa. Iniyakap ni Andrew Cheng ang kanyang baywang at sinabing, "Wala akong balak na itago ito ng matagal, sasabihin ko sa iyo sa loob ng ilang araw. Unang-una dahil maraming nangyari sa bahay sa panahong ito, hindi ko masabi sa inyo lahat, gusto kong hintayin ang sarili ko. Pagkatapos ng lahat, ibabalik ko kayo ni Milzen." Bumalik sa Changsan Island. Hindi sinabi ni Andrew Cheng ang totoo. Ang naisip ni Marian Yang ay ang pagbabalik sa pamilya Cheng sa Kyoto. "Totoo ba? Kailangan ko bang tulungan ka?" Tanong ni Marian Yang, labis na nag-aalala kay Andrew Cheng.
Dahil lalong nagiging misteryoso ang asawa niya ngayon, lagi itong gumagawa ng mga bagay na hindi niya alam. Hinaplos ni Andrew Cheng ang buhok ni Marian ng magiliw, at ngumiti ng marahan, okay lang, ako na mismo ang hahawak nito, ito ang aking pagkakakilanlan, huwag mong sabihin sa iyong mga magulang, natatakot akong sila ay. Natural na naiintindihan ni Marian ang ibig sabihin nito, at galit na sinabi, nahihiya kang sabihin, kung hindi mo ito sinasadyang itago, bakit ganyan ang pakikitungo sa iyo ng nanay ko? Nagkibit balikat si Andrew Cheng sa paraang walang pakialam. Tulad ng pagmamahalan nilang dalawa, may dinala si Aurelio Cheng doon sa Longcheng Courtyard. Agad na pumasok ang 4 na bodyguard sa likod niya sa Palace 1. Seguridad sa pinto. Hehe, hindi naman sila ang kalaban ng mga taong ito sa pangunguna ni Aurelio Cheng. Sa oras na ito, si Marte Pinyin ay nasa telepono kasama ang mga kapatid na babae sa villa, walang iba kundi ang pag-anyaya sa kanila na pumunta sa villa upang maupo, at ang kanyang mga salita ay puno ng pagpapakita. Ngayong siya na ang may-ari ng villa, hindi siya dapat magpakitang gilas. Lalo na si Loida Pinyin, na inis kay Marte Pinyin kamakailan. Pagkatapos ng 3 araw at 2 dulo, tumakbo si Marte Pinyin sa kanyang villa sa gitna ng bundok, at iba't ibang komento ang ginawa na ang villa sa gitna ng bundok ay hindi masyadong maganda, at ito ay talagang hitsura ng isang kontrabida. Sa oras na ito, maraming tao ang biglang lumitaw sa pintuan ng villa, na ikinagulat ni Marte Pinyin. Hoy, sino ka? Kung sino ang nagpapasok sa iyo, ito ay isang pribadong villa, umalis ka rito. Tumayo si Marte Pinyin at pinagalitan. Gayunpaman, dumiretso si Aurelio Cheng sa bulwagan, naupo sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at hinihigop ang kanyang tubo, kumaluskos. Si Aling Marte ay nagkasala din, higit sa lahat dahil ang kabilang partido ay nagdala din ng 4 na lalaki na may 5 malalaking lalaki at 3 makapal na lalaki. Mula sa puntong ito, sila ay mga bodyguard. Siya at si Mr. Young na lang ang naiwan sa bahay. Nestor, lumabas ka dali. Natarante si Aling Marte at nagmamadaling sumigaw ng ilang beses. Hindi nagtagal, lumabas si Mang Nestor sa silid na nakasuot ng Amerikana. Sino ka? Nakatayo sa harap ni Marte Pinyin, tumingin si Nestor Young sa ilang hindi inanyayahang bisita sa bulwagan, puno ng pag-aalala, kung hindi ako pupunta, tatawag ako ng pulis. Nasa likod din niya si Aling Marta, sumisigaw ng ilang salita, lumabas ka sa bahay ko. Ito ang Longcheng Courtyard, ang hangganan ng pamilyang Long. Labag sa batas na pasukin mo ang mga pribadong tahanan tulad nito. Inilabas ni Aling Marta ang apelyidong Long, sinusubukang takutin ang mga taong ito. Sa kasamaang palad, nagkamali siya ng kalkula. Itinaas ni Aurelio Cheng ang kanyang ulo, malamig na sumulyap kay Marte Pinyin, at nakangiting sinabi, tulad ng inaasahan, siya ay isang masamang babae, at hindi ko alam kung paano napunta rito si Andrew sa mga nakaraang taon. Andrew. Sina Aling Marte at Mang Nestor ay parehong hanggal at hindi maintindihan. Sino ang hinahanap mo? Si Andrew Cheng. Naglakas loob si Marte Pinyin na magtanong, at pagkatapos ay may buong panunuya sa kanyang mukha, tinanong niya, bakit mo hinahanap ang walang kwentang bastard na iyon? Wala naman siyang utang sa'yo diba? Saka wala akong pakialam, wala kang pakialam sa gusto niya, nasa kanya na. Pera. Hindi, mayroon na siyang pera pambili ng bilya, kaya malamang na maraming pera ang tinago ng bata. Itinuring din ni Marte Pinyin ang mga taong ito bilang mga loan shark. Walang silbi. Malakas na sabi ni Aurelio Cheng, na may lamig sa kanyang mga mata. Damn, itong masamang babae. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.